ihanda po natin ang ating mga puso at patuloy na i-focus ang ating mga sarili sa pagbibigay ng nararapat na papulit pagsamba sa ating Panginoon sa lahat ng biyayang nararanasan natin sa bawat umaga. At patuloy po natin itaas ang ating mga kamay, itaas ang pangalan ng ating Panginoon sapagkat hindi niya tayo pinagayaan at iniwan man. Hallelujah, Jesus.
Diyos na walang katulad. Salamat Panginoon, Panginoon Jesus. Magpapalitan mo na, hindi ka nagbabago sa pagka. Hallelujah, Diyos na walang katulad. Salamat Panginoon, Panginoon Jesus. Panginoon, salamat Panginoon, Panginoon Jesus. Salamat Panginoon, Panginoon Jesus. Hallelujah, Lord. Tunay nga, Panginoon, Ikaw ang Diyos noon magpakailanman. Sa umagang ito, patuloy kami nagpapakumbaba, nagpapalinis, anumang karpet kasalanan ng aming nagawa. Linisin mo ang aming mga puso, i-prepare mo, Panginoon, sa aming pagsamba at pakikinig ng iyong banal na salita. Salamat, Panginoon, sa paglilinis. Patuloy na namin mararanasan ang kapangyarihan at kalwalhatian mo sa umagang ito. Patuloy namin tinataas ang gawain namin ito. Samahan mo, ikaw ang maging programmer at magkukontrol sa lahat ng aming gagawin sa umagang ito. Upang mapapurihan ka, maparangalan ka sa umagang ito. At patuloy samahan mo rin ang magpapahayag ng iyong banal na salita. Sino mang gagamitin mo sa umagang ito, patuloy mo siyang samahan, itago sa Diyos, at patuloy bigyan ng karunungan na nagmumula sa iyo. Anuman ang kapahayagan mo sa umagang ito, patuloy mo siyang samahan. At maging kami na makikinig ng iyong banal na salita. Buksan mo ang aming kaisipan, ang aming mga puso, upang maunawaan namin anuman ang iyong kapahayagan sa umagang ito. Salamat, Panginoon. Salutan mo nga ng iyong mga pangyayang dugo ang iyong gawain ito, at patuloy sinasawatan namin anuman ang gawa ng kaaway sa pagkaligtas, sa aming palinig, kinakasawat namin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Salamat, Panginoon. Patuloy na namin inaakiran ang kagagbayan, signs and wonder and miracle at the Salamat, Panginoon, sa iyong ibinabalik ng matas na panguli, pagkatilan ko sa salamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah, patuloy po natin awitan ng ating dakilang may akda. Ikaw ang may alam ng bakit at bukas. Buhay namin binigyan ng lunas. Puso at isipan ay bago. Itaraan mga saan ang ako. Salamat sa iyo, O Diyos na dakila. Ikaw ang mayagdagan sa ating at bukas. Kahanga-hanga ang iyong pangalawan. Kabutihan mo'y walang katapusan. Walang hanggang pasasalamat sa dakilang may akda. Nawa ang may nagdang ng langit at lupa.
gitna sa pising mo, kami ay lalakas sa piling mo, kami mananahan, kami mananahan. Wala nang makilala ka, wala
So, ngayon po, hindi po ako magtuturo. Yan. So, ito pong tagapagturo natin ngayong umaga ay isang lingkod ng Panginoon na hinubog ng Diyos sa mahabang panahon at talagang siya po ay dinevelop ng Diyos na isang lingkod na talagang nandun yung pagtitiis, pagtsatsaga, at talagang naging masunurin siya sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. At talagang pinakita niya na ito pong lingkod ng Panginoon na ito, bagamat siya po ay nakapag-asawa ng pastor at siya po ay talagang kailangan sumunod doon sa kanyang napangasawang pastor. At hindi ko naman siya pinipigilan na sumama doon dahil kailangan niyang sumunod sa kanyang asawa. Pero dahil nga yung pagmamahal niya sa Panginoon at dito nga po siya talagang hinubog ng Panginoon sa mahabang panahon ay hindi niya makalimutan yung kanyang tahanan na talagang, kumbaga sa parang meron kang bahay. Yung bahay po natin, bagamat nag-asawa ka na meron ka ng sariling bahay, pero meron ka pa ring bahay na pinupuntahan na lagi mong dinadalaw yung iyong mga magulang. Kaya ito pong lingkod ng Panginoon na ito ay isa pong guro na sa mahabang panahon inubog din ng Panginoon na sa pagsisikap, pagtsatsaga, at kahit mahirap, talagang makikita mo laging present sa mga gawain ng Panginoon. Kaya hindi ko na patatagalin yung pagpapakilala sa Kanya at gusto ko pong ma-encourage po tayo sa Kanyang buhay na maglingkod sa Panginoon sa kabila ng maraming kaabalahan. Mahirap po ang maging teacher. Marami yung teacher dito. Amen po ba? Yan. Mahirap gumawa ng mga grades. Mahirap magturo sa bata. At the same time, lagi pag-uwi mo, trabaho mo pa rin yan kasi gagawa ka ng mga grades. Pero itong lingkod ng Panginoon na ito ay hindi mo makikitaan ng kapaguran. Kaya pag akyat niya rito, makikita niyo yung liwanag ng Panginoon sa kanyang mukha. Kaya pagpalain natin ang Panginoon at ihanda natin ang ating mga puso sa pagkikinig ng salita ng Diyos at magsulat po tayo ng mga notes para, sabi nga po na isang quotation, ang malabong tinta ay mas mainam kaysa sa matalas na kaisipan. Kasi ang kaisipan nun natin, minsan may Alzheimer. Makakalimot yan. Pero yung malabong tinta, kahit malabo yan, at least may marka yan. Makikita mo na nakamarka pa rin sa kwaderno na pinagsulatan natin, hindi mabubura yon. Hindi katulad ng isip natin. Pag sinabi mo ngayon yan, mamaya wala na yan. Tama po ba? Amen po ba? Totoo po ba yung sinasabi ko? May sasabihin ka ngayon, bukas o kaya maya-maya wala na yan, nakalimutan na yan. So mas mainam may sinulat tayo. Kaya I advise, ihanda po natin ang ating mga puso at namnamin natin ang salita ng Panginoon. Let us welcome ang lingkod ng Panginoon, si Teacher Mape. Palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Salamat po, Pastor. Wala naman din po ako dito ngayon sa inyong harapan, kundi dahil sa aking mga spiritual mentor, sa aking mga nanay at tatay sa pananampalataya. Walang iba kundi po si Pastor Lito po, tsaka si Tita Joy. Pwede po bang palakpakan din po natin ang Panginoon sa buhay nila? Ayan po. Sige po, sa oras na ito, bago po tayo patuloy na mag-aral ng salita ng Diyos, inanayahan ko po ang lahat na tumayo sa pagbasa po ng ating teksto sa umagang ito. Sige po, lahat po tayo ay magsitayo bilang paggalang po sa salita ng Diyos. Ang ating teksto po ngayon ay mula po sa aklat ng Mateo, chapter 2, verses 1 hanggang 12. Sabi po dito sa verse 1, panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea, nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem, may mga pantas mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila,
nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Nakita namin sa silangan ng kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipo niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Kaya tinipo niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? At tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos, sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Pagkarinig sa bilin ng hari, sila'y nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula pa sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Ganun na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Nang papauwi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes, kaya't nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang Diyos po ang bahalang magpala sa kanyang buhay at banal na salita. Maaari po ba tayong minsan pang manalangin? Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lubos na nagpupuri at nagpapasalamat na sa umagang ito ay minsan pa po kaming makakasamba po sa inyo. Minsan pa po kaming makakapagpasalamat at higit sa lahat, minsan pa po kaming makakarinig ng iyong mga salita. Dalangin namin ang aming mga puso ay handa mo, gayon din ang aming mga isipan na ang mga salita na aming maririnig ay tumimo po sa aming mga puso. Gayon din po sa iyong lingkod na gagamitin mo, langisan mo po ang aking labi, itago niyo po ako sa iyong likuran at ikaw lamang po ang makita sa umagang ito. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po, maaari na po tayong makaupo lahat. At bago po tayo magpatuloy sa ating pinaka-pag-aaralan po ngayong umaga, meron po muna akong nais na gawin natin. Sino po dito ang mahilig mag-quiz? Meron po ba dito ang mahilig mag-quiz? O pag-quiz, naku, inaayawan yan kasi baka bumagsak sa quiz. Pero ngayon, para po magkaroon tayo talaga ng kaalaman patungkol sa Kapaskuhan, naghanda po ako ng 5 tanong patungkol po sa Pasko, na kung saan itong mga tanong na to ay nagkakaroon tayo ng tinatawag na misconception o maling pagkakaalam patungkol sa Pasko. At ito po yung mga katotohanan na dapat po nating malaman. Ayan po, unang tanong. Ayan, ready na po ba kayo? Unang tanong. Number 1 pa lang po tayo. Number 1. Number 1 po. Tanong number 1. Sige po, number 1. Number 1. Number 1. Sige po, na-delete po ata dyan. Sige po, number 1. Sige po, balikan ko na lang po yung number 1. Sige po, una po kasing tanong dapat po na nandyan, kailan ipinanganak si Jesus? Ayan po. So yung pagpipilian po ay A, December 25, B, March 10, o C, August 27. Sa tingin niyo po, kailan po pinanganak si Jesus? A, December 25, B, March 10, o C, August 17. Sino pong may sagot ng A, December 25?
Ako po, mukhang talagang mga Kristiyano po yung ating mga member. Letter B po, March 10. Meron po ba? At yung letter C po, August 17 pala, August 17. Meron po ba? So, ang tamang sagot po ay wala sa nabanggit. Bakit po? Kasi si Jesus po ay hindi po pinanganak sa December 25 po. Kasi po, ayon po sa mga Bible scholar, ang panahon po na ito ay malamig. At kung mababasa po natin ang Biblia, meron po doong pangyayari kung saan ang mga pastol, alam niyo po yung mga pastol? Yung mga nag-aalaga po ng tupa ay nasa labas ng gabi. So hindi po kadalasan nagpapastol ang mga pastol kapag malamig ang panahon. Dahil hindi po nila kakayanin yung lamig ng panahon. Kaya sabi po ng mga Bible scholar, ito ay maaaring March o April kung saan ang panahon ay kakatapos lamang po ng taglamig. Ayan po. So yun po, ay trivia ko po sa inyo. Number 2 po, question. Number 2 po na tanong, sino ang Okay, number 2, tanong. Sino ang nagpapunta kina Jose at Maria sa Bethlehem? Ayan. So number 2 po yan, no? Sino ang nagpapunta kina Jose at Maria sa Bethlehem? Si Anghel Gabriel po ba? Ang Diyos po ba mismo? O si Emperador Augusto? Sino po nagsabing A? Sino pong nagsabing B? Wala pong sumataas. Sino pong nagsabing C? O kahit ano pong tanong ko, hindi po kayo magtataas ng kamay. Okay po. So ang sagot po dyan ay letter C, ang emperador po ng Roma. Dahil nung panahon po na yon, may tinatawag na census. Diba sa atin po, uso rin po yung census. Ang census po kasi noon, sa panahon ng Roma ay mahalaga para sa buwis. Dahil ang Roma po ay gumagawa ng mga kalsada at gumagawa ng mga kagamitang pandigma. So, kailangan malaman po nila kung ilang tao ang mabubuwisan upang makagawa po sila ng kanakailangan nilang sandata sa pakikidigma. Yun po yung dahilan nun. At ikatlo pong tanong. Ayan, ikatlo pong tanong. Sinong hari ang nagpapatay ng lahat ng batang lalaki sa Bethlehem na may gulang na 2 taon pababa? Ayan. Sino naman po yung hari na nagpapatay ng lahat ng batang lalaki sa Bethlehem na may gulang na 2 taon pababa? A, si Caesar Augusto, yung emperador po ng Roma. B, si Pilato. O C, si Herodes. Sino po kaya? Sino nagsabing A? Sino po nagsabing B? Sino pong nagsabing C? Sino po yan? Nasa Bible po yan. Binasa po natin kanina. Sino po? Si Herodes. Tama po. Yan na po. May nagtataas na po ng kamay. Praise God po. Ayan po, Pastor, alam nyo na po, kailangan nating magpa-Bible quiz B. Number 4 po. Ilan ang mga hari na bumisita kay Jesus? Ayan, dito tayo madalas nalilito. Ilan ang mga hari na bumisita kay Jesus? A, wala. B, 3. O C, marami. Sino nagsabing A? Sino po nagsabing B? Ako, yung audio po natin ay A. Sino po nagsabing B? 3. Kasi sabi po ng kanta, di ba? May 3 haring nagsidalaw. Ako, mukhang tama yung B Letter C. Marami. Ano po kayong tamang sagot? Letter B. Joke lang. Letter A. A po, bakit? Kasi sabi po ng Bible, wala pong hari. Mga pantas. So, hindi po hari sila. At mamaya ipapaliwanag ko po itong mga pantas po na ito. At yung ikalima naman po, ayan po. Saan binisita ng mga pantas si Jesus? A, sa sabsaban. B, sa bahay. O C, sa templo. Sino po nagsabing A, sabsaban? Sino po nagsabing B, bahay? Sino po nagsabing C, templo?
Ayun po, yun po yung ating maling konsepto, no? So, hindi po binisita ng mga pantas si Jesus sa bahay. Ay, sa sabsaban po. Kasi nakikita po natin doon sa nativity scene, andun po si Jesus, si Joseph, si Mary, yung mga pastol, at yung mga pantas. So, hindi po sa sabsaban po nila binisita si Jesus, kundi mismo po sa bahay nila. Mamaya po makikita po natin yan. Ayan po, marami po ba tayong nasagot na tama? O mas marami po ang mali. Pero ngayon pong umaga, bibigyan po natin ng kaliwanagan yung pong mga tanong na iyan. So napakahalaga po na nag-aaral po tayo ng Biblia. Hindi po para meron tayong nakaipon lang na kaalaman, kundi ito po kasi ay magbabago po ng ating buhay. Ayan po. So balik po tayo sa ating pag-aaralan. So nais ko po kayong tanungin, sino po sa atin dito ang nakabili na o nakahanap na ng ipangireregalo niya sa kanyang mga inaanak, sa kanyang pamilya o sa kanyang mga kaibigan? Meron na po bang nakabili dito? Ano po? So parang mahirap po, no? Lalo na pag wala tayong pambili. Amen po ba? Wala pa po tayong pambili, pero bibigyan po tayo ng Lord ng pambili. Kasi po, ilang tulog na lang po, no? Ngayon po ay December 8. Ilang tulog na lang po, Pasko na. So yung December 25 po, no? Hindi po mismo ang Biblia ang nagsabi niya, no, ulitin ko po, kundi isa pong Kristiyano na itinalaga niya na ang December 25 po ay maging araw po ng Pasko. Kung hindi po ako nagkakamali, si Constantinople o Constantinople. Siya po, kung hindi po ako nagkakamali, ang nagdeklara ng December 25 bilang araw ng pagdiriwang po ng Pasko. Gayun pa man, sabi nga ni Apostol Pablo, may mga araw na mahalaga para sa iba, may mga mahalaga para sa atin, ngunit ang mahalaga doon ay pinagdiriwang po natin ito alang-alang sa Panginoon. Hindi po mahalaga ang petsa. Ang mahalaga po ay yung dahilan kung bakit natin pinagdiriwang ang araw ng Pasko. At walang iba po kundi ang ating Panginoong Jesus. Sa katotohanan po niyan, hindi po madaling maghanap ng ipangreregalo sa mga taong pagbibigyan po natin. Lalo na kung alam natin na sila ay medyo may pagkapihikan o kaya naman hindi pa natin talaga alam kung ano ang gusto nila. Kasi di ba po, pag nagre-regalo tayo minsan, hindi niya pala gusto yung regalo mo. Kasi binili mo lang yung kaya lang ng budget mo, no? Pero po sa Biblia po, ay meron ding mga tao na naghahanap sa isang napakagandang regalo. Itong regalo na kanilang hinahanap ay hindi lang basta isang material na bagay na nasisira o nawawala. Ito ay napakahalagang regalo, hindi lamang para sa kanila, kundi para sa buong sanlibutan. Kaya nga po ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayon, pwede po ba nating basahin ng sabay-sabay? The search of the greatest gift. Ayan po. So ngayon, hahanapin natin yung greatest gift na ibinigay sa atin noon pa man. Ayan po. O ang Tagalog po nito, ang paghahanap sa pinakadakilang regalo na katulad nga po ng binasa natin kanina na makikita po sa aklat ng Mateo. Ang sabi po sa Mateo chapter 2 verse 1, panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula pa sa silangad na dumating sa Jerusalem. Gusto ko pong makita natin yung scene kung kailan ipinanganak si Jesus. Yung panahon kung kailan po ipinanganak si Jesus ay sa panahon po ni Haring Herodes. Si Haring Herodes po ay isang masamang hari. Bakit po siya masama? Gaya nga po ng ating nabasa kanina sa ating mga tanong, no? Siya po yung nagpapatay doon sa mga batang may edad gulang, 2 pababa. Bakit niya po ginawa yun? Kasi nung time na yon, hinahanap niya yung dumating na Messiah. At yun ay si Jesus. Nung time po na yon, ganun po yung edad ni Jesus. Kaya pinapatay niya po yung mga batang lalaki. Si Herodes po ay may pagka-paranoid. Lahat ng sinumang may tangka
sa kanyang paghahari ay papatayin niya, kahit pa ito ay kanyang kamag-anak. Alam niyo po ba na si Herodes, kahit po yung kanyang anak, yung kanyang asawa, pati yung kanyang nanay, kung di pa ako nagkakamali, ay pinapatay niya dahil ito ay mga banta sa kanyang trono. Ulitin ko po pinapatay niya ang kanyang sariling anak, kanyang asawa, maging yung kanyang nanay, para po hindi siya maagawan ng trono. At si Jesus, dahil banta siya sa kanyang trono, nais niya rin itong ipapatay. Kaya makikita natin, ito yung panahon kung saan napakadilim ng sitwasyon sa Israel o sa Jerusalem. No, yung panahon po na parang yung mga Hudyo, wala silang nakikitang pag-asa. Sila ay sakop na ng Roma, sila pa ay pinaghaharian ng masamang hari. Ito po yung background ng ating istorya. At dun po sa ating istorya, makikita po natin, may mga pantas mula pa sa silangan. Sino po ba itong mga pantas na ito? So marami tayong mga naririnig tungkol sa mga pantas na ito, ngunit ano po ba ang katotohanan na sinasabi ng Biblia patungkol sa kanila? Kung magtatanong po tayo tungkol sa katotohanan, ano po dapat ang ating hanapin? Walang iba po kundi ang Biblia. Wala po tayong ibang dapat sangguniin kundi ang Biblia. Una pong katotohanan, so ang mga pantas po, hindi po sila mga hari. Gaya nung inawit ko kanina, di ba po? May 3 haring nagsidalaw. So yun po ay ayon lamang sa tradisyon o sa kultura. Pero sa Biblia po, hindi po sila mga hari. Hindi rin po nabanggit sa Biblia ang bilang ng mga pantas na bumisita kay Jesus. No, hindi po sila 3. Bakit po kaya inaakala ng iba ang bumisita kay Jesus ay 3 pantas? Kasi po meron silang 3 regalo. No, ano po yung mga regalo nila na yon? So yung regalo po nila ay ginto, insenso, at mira. So ilan po yon? 3. So siguro inisip ng iba dahil 3, baka 3 din yung bumisita kasi 3 yung regalo. Pero wala pong binanggit sa Biblia kung ilan po ang bumisita kay Jesus na mga pantas. Bukod pa doon, ano pa po yung mga katotohanan patungkol sa mga pantas? Sila po ay mga hintil. Pag sinabi po nating mga hintil, ito po yung mga tao na hindi po kabilang sa lahi ng mga Hudyo. Yung mga Hudyo po, yan po yung lahi ni Jesus. Naunawaan po natin, sila po yung may relihiyong Judaismo. Yan po. So itong mga hintil to, galing po ito sa silangan. Yung silangan po na sinasabi, ito po yung tinatawag natin na Mesopotamia o yung pinaka-espesipikong lugar po ay yung tinatawag nating Persia at Babylonia. Persia o Babylonia. Alin po sa dalawa, no? So medyo mag-aral po tayo ng history para malaman natin na ang kapanganakan ni Jesus ay hindi isang alamat lamang. Ito po ay katotohanan. Nangyari po ito sa kasaysayan. Ang iba po kasing tao naniniwala na si Jesus ay hindi totoong ipinanganak. Meron pong naniniwalang ganon. O si Jesus ay hindi pinanganak bilang banal. No, may mga ganun pong paniniwala, pero dapat po nating malaman na si Jesus ay totoong ipinanganak. Naunawaan po natin? Yung mula po sa silangan, yung sinasabi ko pong Persia o Babylonia, yan po yung lugar kung saan si Daniel ay ipinatapon. Kasama po nila Shadrach, Meshach at Abednego. So marahil po, doon daw po galing itong mga pantas. Kasi kung maaalala nyo po, di ba po, ito pong mga pantas na ito, magaling sila sa pag-aaral ng mga bituin. At si Daniel po, kung maalala natin, nag-aaral din po siya ng mga bituin. Ang ibig sabihin po ng magi o mga pantas ay astrologers o mga taong nakakabasa ng mga posisyon ng mga bituin. So, ang kaganapin ding ito tungkol sa pagkakita ng mga pantas sa isang bituin ay katuparan ng propesiya
na makikita natin sa Bilang chapter 24 verse 17. So dun pa lang po sa Old Testament, sa sulat ni Moises, ito ay pinopesiya na. Ito ay hinulaan na merong isang bituin na darating. Sabi po dito, meron akong nakikita, ngunit hindi pa ngayon magaganap. Nakikita ko ngayon ang mangyayari sa hinaharap. Mula sa lahi ni Jacob ay lilitaw ang isang bituin. Sa lahi ni Israel ay may maghahari rin. Sino po itong lilitaw na isang bituin? Walang iba po kundi si Jesus. Si Jacob po, yung naging bago niyang pangalan ay Israel. Di ba po ba? So yun po iyon. So yung galing po sa lahi ni Jacob, yun po mismo ay si Jesus. So sa lumang tipan pa lamang po ay hinihintay na ang pagdating ni Jesus. Sila rin po ay tinatawag na, ano po yung tawag natin kanina, no? Yung Magi nga po. Kasi nga po, sila po ay nagbabasa ng posisyon ng mga bituin. Sila ay matatalinong tao na dulubhasa sa pag-aaral ng mga bituin. Ang sabi po sa Mateo chapter 2 verse 2, nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin. Kaya po nalaman na sila ay taga-silangan. At sinasabi rin na sila ay katulad ng matalinong tao na nakasama ni Daniel sa Babylonia o Persia. Yun nga po yung binanggit ko kanina, no? Dahil nga sila ay galing sa silangan, marahil sila po ay mga tao na nakasama ng mga nakasama ni Daniel, no, na mga taong nag-aaral patungkol sa bituin. Ang sabi po sa Daniel chapter 2 verse 2, dahil dito ipinatawag niya ang lahat ng salamangkero, engkantador, mangkukulam at astrologo upang ipaliwanag ang kanyang panaginip. So nakikita na po natin, no, na itong mga pantas na to ay mga nag-aaral patungkol sa bituin. So wag po tayong magkaroon din ng misconception. Dahil po, hindi po sila yung mga nag-aaral ng zodiac sign, no? Bagaman may parte pong gano'n na nag-aaral, pero ito pong mga pantas po na ito, ang pinag-aaralan po nila ay yung posisyon ng bituin para malaman yung mga posibleng mangyari sa hinaharap. So meron po kasi mga nag-aaral ng bituin, alam niyo po yung mga zodiac sign, ayun, pag-aaral din po yun ng bituin. Pero dito po, ang pinupunto po dito ay yung pag-aaral po nila para malaman po yung mga posibleng pangyayari sa hinaharap na may kinalaman po sa Biblia po. Bukod pa rito, nakita nila si Jesus ilang buwan na po pagkatapos, pwede po makasunod po sa susunod na slide, pagkatapos na po niyang ipanganak sa sabsaban. So gaya nga po nung tanong natin kanina, saan po nakita ng mga pantas si Jesus? Nakita po sila saan? Sa loob po ng bahay. Hindi po sa sabsaban. Hindi gaya ng mga nakikita natin sa larawan na kasama siya ng mga pastol na pumunta po sa sabsaban. So sila po ay nasa bahay. Ayan, so makikita po natin yan sa Mateo chapter 2 verse 11. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Para malaman po natin na yung tama yung sinasabi po ng Biblia. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata, inahandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. So pwede po ba natin pakita yung larawan? So yan po yung itsura po na sila ay bumisita po mismo sa bahay. Kaya nga po si Jesus noon, hindi na po siya sanggol. No, ilang buwan na siya o marahil isang taon na siya. Kasi sabi po doon, di ba, si Herodes, pinatay niya po yung mga bata na ang edad 2 taon pababa. No, yun po iyon. Ngunit, isa sa mga mahalagang katotohanan na makikita natin sa mga pantas. Ito po yung dapat nating pagtuunan ng pansin ngayong umaga, no?
isa sa mga mahalagang katotohanan na makikita natin sa mga pantas, sila po ay mga Jesus seekers. Hinahanap po nila si Jesus. Hinanap ng mga pantas si Jesus. So the wise men were Jesus seekers. Tayo po ba, katulad din po ba tayo ng mga pantas na sa umagang ito ay merong pagnanais na hanapin si Jesus? Bakit po ba tayo narito ngayong umaga? Ang atin po bang motibo ay para hanapin si Jesus sa kanyang salita? O dahil sinabi sa akin, kailangan kong magsimba every Sunday kasi yun yung utos ni pastor. Kasi ayun ay nasa 10 Commandments. Nawa ang dalangin ko po habang tayo ay nagpapatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Maging katulad po tayo ng mga pantas na ito. Ang dahilan kung bakit po tayo ay narito ay upang hanapin si Jesus sa salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Ayan. Paano nga po ba hinanap ng mga pantas si Jesus? So meron pong 3 na matututunan po tayong umaga patungkol po sa paghahanap ng mga pantas kay Jesus. So una po, the wise men asked about Jesus. Pakisabi niya nga po sa katabi nyo, the wise men asked about Jesus. Tayo rin po ba ay nagtatanong patungkol kay Jesus? Ang mga pantas po ay nagtanong patungkol kay Jesus. Nasaan ba si Jesus? Ang sabi po dito sa Mateo chapter 2 verse 2, babalikan ko po yung mga verse na ating binasa para mabigyan po ng emphasis yung ginawa po ng mga pantas. Sabi po dito, nagtanong-tanong sila. So yun po yung unang ginawa nila. They asked about Jesus. Nasaan ba si Jesus? Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Tayo po kaya, pwede po ba nating tanungin ang ating sarili, nasaan ba si Jesus ngayon sa buhay ko? Pakitanong niyo nga po sa inyong sarili, nasaan kaya si Jesus ngayon sa buhay ko? Siya ba ay kasama ko ngayon? O baka naman naiwan siya kung saan mang parte tayo nagpunta? So napakahalaga na alam natin kung nasaan si Jesus sa buhay natin ngayon. Kung siya ba ay nasa ating puso. Kung siya ba ay nananatili rito. Kung siya pa ba ang nagahari o baka tayo na ang nagahari sa ating mga puso. Makikita natin na itong mga pantas ay tunay na mga matatalinong tao. Hindi lang sila matalino dahil marami silang nalalaman sa maraming bagay, kundi dahil hinanap nila ang Diyos. Ang sabi po sa Kawikaan chapter 1 verse 7, ang pagkatakot sa Diyos ay simula ng karunungan. Ang sino mang humahanap sa Diyos, ang sino mang may pagkatakot sa Diyos, ang sino mang kumikilala sa Diyos ay pasimula po ng karunungan. Kaya kung nais nyo pong malaman kung ang isang tao ay tunay na matalino, ano pong dapat nating gawin? Tingnan natin kung nakikita ba si Jesus sa kanyang buhay. Ang sabi nga po dito sa Awit chapter 14 verse 1, sabi po dito, wala namang Diyos ang sabi ng hangal. Sino po nagsasabi na walang Diyos? Yung po bang matatalino o yung mga hangal? Mga hangal. Yung mga hangal, sila ang magsasabi na wala namang Diyos. Pero yung mga may tunay na Diyos, sila yung magsasabi na mayroong Diyos at kasama ko ang Diyos na iyon. Kaya nga po yung mga atheists, kilala niyo po si C.S. Lewis? Sino po nakakakilala kay C.S. Lewis? Yung sumulat po ng Chronicles of Narnia. Meron po ba? Yung Narnia na palabas, alam niyo po ba, bago niya po gawin iyon, siya po ay isang atheist, isa po siyang hangal. Kasi naniniwala siya na walang Diyos. Pero nung nakilala na ang Diyos, doon niya nalaman ang tunay na karunungan. Kaya niya nga po nasulat yung Chronicles of Narnia. Doon po nagsisimula ang tunay na karunungan kapag nakilala natin si Jesus.
Silang lahat ay masasama, kakilakilabot ang kanilang mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti, wala. Si Haring David mismo na sumulat ng awit na ito, tinuturing niya na hangal o mangmang ang mga taong hindi kumikilala sa Diyos sa kabila ng katotohanan na ipinapakita niya sa kanyang mga nilikha. Ang tunay na matalino sa harapan ng Diyos ay ang mga tao na kinikilala ang pagiging Panginoon ng Diyos sa kanilang mga buhay. At nais ko pong ibahagi, nung ako ay college po, pinag-report po ako ng professor ko sa isang subject po namin sa college. Ngayon po, mahina po kasi ako sa English talaga. Nung nag-report ako, ang sabi niya sa akin, pagkatapos kong mag-report, wala akong naintindihan sa report mo. Sa harap po ng buong klase namin, sabi niya, wala akong naintindihan sa buong report mo. Sana nagbasa ka na lang. Sabi niya sa akin. Kasi English po iyon nun eh. Mahina akong i-express yung sarili ko sa English. Simula po nung sinabi niya sa akin yon, na napahiya ako dun sa buong klase, sabi ko, gusto kong matutong mag-English. Nung time na yon, Christian na po ako. Ang ginawa ko, bumili ako ng Bible na English. Yun po yung ginawa ko. At dahil gusto ko pong matutunan ng English, at the same time, magbasa ng Bible, alam niyo po ba na napapansin ko, bago ako graduate ng college, na-improve po yung aking pag-i-English, yung pagsusulat ko at pagsasalita, pati pag-unawa. Kasi nga po, nung sinimulan ko na basahin yung Biblia, 2 bagay po ang binigay sa akin ng Diyos. Yung karunungan para matuto sa English at pati yung spiritual growth. Nakita niyo po, pag tayo ay ginamit natin yung Biblia sa pag-aaral, sa akademiko din, merong ibibigay sa atin ng Diyos na higit na karunungan. Kaya sabi ko, salamat Lord, kasi dahil sa Bible, natuto akong mag-English. At pag nagde-devotion ako noon, kahit English Carabao ang English ko sa devotional notebook ko, nagsusulat ako. At napansin ko nga, nung tumatagal, wow, nag-i-improve na pala yung English ko, Lord, Kasi lagi ko nang napapractice. So ganun po pala iyon. Kapag tayo ay nagtiwala sa Panginoon at yung salita niya ang ginamit nating instrumento para matuto, hindi tayo bibiguin ng Panginoon. Talagang ibibigay niya sa atin yung karunungang kinakailangan natin. Lumago na ako sa pagbabasa ng English, sa pagsusulat ng English, at lumago pa ako spiritual. Kaya nasain po natin na sa lahat ng ating gagawin, kasama ang Diyos sa ating mga buhay. Paano nila nalaman ang tungkol sa tagapagligtas? Hindi ba sa karunungan ng Diyos na nagbigay ng tala o isang bituin na magiging gabay ng mga pantas patungo kay Jesus? So makikita natin dito, when God seeks men and women, the wise respond by seeking His King. Yung mga matatalinong tao tumutugon dun sa pagkatawag ng Diyos sa kanila. Kayong tunay na matalino, naniniwala ako, hahanapin yan ang Diyos. Kaya nga po dun sa verse 2, pwede po ba nating balikan yung verse 2, yung susunod po? Nakita namin sa silangan ng kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. So ito pong wise men na to, sabi natin, galing po sa ibang lugar pa, Sila ay mga hintil. Pero sila ay naglaan ng oras para bisitahin yung hindi naman nila kaano-ano o hindi naman nila talaga pang nakikilala. Makikita natin dito na sa lahat ng pagkakataon, ang Diyos ang laging unang naghahanap sa atin, hindi tayo. Bagaman nakita natin yung mga pantas, nagkaroon sila ng pagnanais na hanapin si Jesus. Pero sino po yung nagbigay ng dahilan sa kanila para hanapin si Jesus? Sarili lang po ba nila? Sarili lang po ba nila? Hindi po. Hindi po. Hindi lang po ni sarili nila. Kundi po nagbigay ang Diyos ng dahilan, ng senyales. Dahil nga po sila nag-aaral ng mga bituin, yun po yung ginamit ng Diyos para sila ay
maghanap kay Jesus. At kung babalikan natin, di ba sabi ko nga po kanina, marahil sila yung mga nakasama ni Daniel. At si Daniel po noon, alam po natin nung panahon niya, nagsishare siya patungkol sa Diyos. At marahil, dahil dun sa pag-share ni Daniel patungkol sa Diyos sa panahon niya, itong mga nakasama niya ay nagkaroon ng idea patungkol sa tunay na Diyos ng Israel. At marahil ito rin ay narinig ng mga pantas na ito. Kaya talagang napakahalaga po pag nag-share tayo ng gospel. Kasi yung mga susunod na henerasyon, malalaman yung patungkol kay Jesus. So siya ang nagpasimula kung bakit nagkaroon ng pagnanais ang mga pantas na makita si Jesus. So God, not man, begins the seeking process. Gayun din po, nung tayo ay nakakilala sa Panginoon, kusa po ba nating hinanap ang Panginoon? Diba hindi po? Hindi po natin kusang hinanap ang Panginoon. Ano po yung maaring naging dahilan? Nagkaroon tayo ng problema, hinanap natin ng Panginoon, o kaya naman merong tao na nag-imbita sa atin sa church para mahanap natin ng Panginoon, o kaya naman ay nakanood ka ng isang palabas patungkol sa Panginoon na hinipo ang puso mo. So merong laging ginagawa ang Panginoon para tayo ay hanapin siya. Kaya kung andito ka man sa oras na ito ay hindi aksidente, no? Ang Diyos ay nais niya na makita mo siya sa oras na ito. Sa kwento pong ito, bukod po sa mga pantas, ay meron pang ibang mga karakter. Sino po yung mga karakter na yon? Si Herodes, yung mga iskriba, yung mga nag-aaral ng kautusan, at syempre po yung pangatlo po yung mga pantas. So simulan po natin kay Herodes. Pero bago po pala yon, balikan ko po yung verse. Sabi po dito sa Mateo chapter 2 verse 3, nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. So, pag-aralan po natin yung mga karakter ng mga taong ito. Sisimulan po natin kay Herodes. Ayan po, no? Si Herodes po ay hindi po siya lahing Hudyo. Pero nag-asawa siya ng mga Hudyo dahil gusto niyang maging Hudyo. Ulitin ko po, si Herodes ay hindi Hudyo. Ngunit nag-asawa siya ng mga Hudyo para maging Hudyo. Gayunpaman, bagaman siya ay nasa kultura na o tradisyon ng mga Hudyo, ano yung naramdaman niya nung malaman niya nandyan si Jesus? Natuwa ba siya? Nasabik ba siya? Ano yung naramdaman niya? Siya ay, ano pong naramdaman ni Herodes base po sa ating nabasa? Siya po ay naligalig at nabalisa, no? So sa mga oras pong ito, no, marahil sa atin ay merong katulad ng reaksyon ni Herodes. Nung nalaman mo nandiyan si Jesus, imbis na matuwa ka, masiyahan o masabik, ano yung naramdaman mo? Nagkaroon ka ng pagkaligalig o takot. Bakit? Dahil natakot ka na pag si Jesus pinapasok mo sa puso mo, hindi ka na ang magiging hari. Si Jesus na ang magiging hari at hindi mo na magagawa yung mga ginagawa mo noon na pagkakasala. Mapagbabawalan ka na sa maraming bagay na hindi kalooban ng Diyos. Ganon si Herodes. Ayaw niya kay Jesus kasi mawawala yung kanyang paghahari. Hindi lang po yung physical na paghahari, pati yung paghahari niya sa kanyang puso. Nanganganib na mawala ang kanyang iniingatang trono. Ikalawang karakter po, yung mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. So sila po yung mga naglilingkod sa templo. Yan, sila po yung mga naglilingkod sa templo, no? Alam nila ang Bible. Halos makabisado po nila ang Bible. Atong mga punong pari na to at mga tagapagturo ng kautusan. Sila ay mga Hudyo at mismong kalahi ni Jesus. Pero nung dumating si Jesus
Alam nila eh. Alam po ba nila na dumating si Jesus? Sa tingin niyo po? Opo, alam nila. Kasi nga, nung nagtanong si Herodes kung nasaan ang tagapagligtas, sila yung nagsabi kay Herodes kung nasaan. Ang sabi nila, dun sa propesiya na makatagpuan sa Micah, si Jesus ay makikita sa Bethlehem. O yung Misaya ay makikita sa Bethlehem. Ngunit, anong ginawa nila? May ginawa ba sila? Wala silang ginawa nang malaman na nasa Bethlehem na ang tagapagligtas. Bagaman alam nila ang tungkol sa pagdating ni Jesus, wala silang ginawa. Hindi man lamang nila hinanap si Jesus. So meron din pong danger, no? Kahit nagsiserve po tayo sa Panginoon, kahit po tayo lingkod ng Panginoon, marahil masyado tayong busy sa kingdom, masyado tayong abala sa ministry, pero hindi naman tayo abala sa King. Hindi tayo abala sa paghahanap nung mismong pinaglilingkuran natin. Magkaiba rin po iyon. So, naalala niyo po si Marta at si Maria? Si Marta, aligagang-aligaga siya na pagsilbihan si Jesus. Wala pong mali, tama po iyon. Pero pag nakalimutan mo na yung dahilan kung bakit ka naglilingkod, yun po yung sa tingin ko hindi po maganda. At naniniwala po ako, gayon din po yung sinasabi ng Biblia. Sapagkat nung sinabi ni Marta kay Jesus, Panginoon, pagsabihan niyo nga po si Maria na tulungan ako sa paghahanda ng mga pagkain. Anong sabi ni Jesus? Marta, Marta, naaaligaga ba? Tama po ba yung salita ko? Nababahala ka sa maraming bagay. Ngunit iisa lang ang talagang kailangan. At yun ay pinili ni Maria. Nung panahon po na iyon, habang si Marta aligaga siya sa paghahanda ng pagkain, si Maria nakaupo doon po sa paanan ni Jesus at nakikinig ng kanyang mga salita. At ito pong mga skriba na to, itong mga tagapagturo ng kautusan nito, gayon din po. Hindi po tayo exempted. Naglilingkod tayo sa Panginoon, busy tayo sa ministry, pero hindi naman tayo busy sa King. So mas mahalaga po na i-prioritize natin na tayo po ay abala sa pakikipag-usap, sa pakikiniig sa Diyos at lahat po aayusin niya. Sa ministry natin, sa family natin, sa pag-aaral natin, sa trabaho natin, sa lahat ng bagay, aayusin po ng ating Panginoon. At syempre po, yung panghuli, yung mga pantas, no? Mga hintil, gaya nga ng sinabi ko kanina, wala silang akinalaman kay Jesus. Galing pa sila sa malayong lugar, hindi sila kalahi ni Jesus. Pero sino pa yung excited makita si Jesus? Sino po yung excited? Sila. Diba? Nanabik sila na makita si Jesus. Sa tatlong klase po kaya ng taong ito, sino po kaya tayo sa kanila? Tayo po kaya si Herodes? Tayo po kaya yung mga tagapagturo ng kautusan? O tayo po yung mga pantas na nandito ngayon kasi excited tayo marinig ang tungkol kay Jesus. At sabi po dito sa verse 10, basahin po natin yung susunod po na verse. Ganon na lamang ang kanilang kagalakan. Natuwa po ba yung mga pantas? Nang makita ang bituin. Labis po yung kanilang kagalakan. Paano ba natin nahanapin si Jesus? Ano po yung una nating point? Ask about Jesus. So, nahanap ng mga pantas si Jesus sa pamamagitan ng mga punong pari at iskriba sa kautusan. So, maalala natin, gaya nga po nung binanggit ko kanina, di ba? Nahanap nila si Jesus sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So mahanap din natin si Jesus kung tayo ay patuloy na magbabasa ng kanyang salita. We can find Jesus when we read God's Word. Amen po ba? Nais po ba nating hanapin si Jesus?
araw at gabi po tayong magbasa ng Biblia. Napakasarap pong magbasa ng Biblia. Sa tuwing may pagkakataon po, no, hindi ko man po masabing araw at gabi, pero araw-araw na ako ay nagbabasa ng Biblia, meron po sa aking kagalakan na may bago akong nalalaman patungkol sa Diyos, lalo ko po siyang nakikilala. Nawa ganun din po tayo sa araw-araw na pagbabasa po natin ng Biblia. Gaya nga rin po ng sinasabi sa Mateo chapter 2 verses 5 at 6, tumugon sila sa Bethlehem po sapagkat ganito ang sinulat ng propeta. Ito pong propesiya po na ito, paki-ano po sa susunod na slide. Ito po ay mababasa po sa Old Testament, sa Micah po, no? At ikaw, Bethlehem, sulupain ng Juda ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Biruin mo yung mga tagapagturo ng kautusan at mga eskriba ang nagsabi kay Jesus, ay kay Herodes, na dyan makikita si Jesus, pero wala silang ginawa. At sabi rin po sa Jeremias chapter 29 verse 13, pakibasa nga po natin ng sabay-sabay. Yung malakas po, kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. Paano po natin nahanapin si Jesus? Buong puso. Ang sabi nga po sa Mateo 7, ang sino mang kumakatok ay pagbubuksan. Ang sino man pong humahanap ay makakasumpong. Ang sino man pong nagnanais na tunay na makakilala sa Diyos, na hanapin ng Diyos, tiyak hindi yun po ipagdadamot ng Diyos sa atin. Yun po ay ibibigay ng Diyos sa atin. Ano lang po ang kailangan? Yung ating buong puso. Kapag binabasa natin ang salita ng Diyos, mismo nakikita natin kung sino si Jesus at nasusumpungan natin siya sa mga pinagdadaanan natin sa ating mga buhay. Sapagkat sinasabi ng 1 chapter 1 verse 1 at 2, nang pasimula ay naroon ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Amen po ba? Si Jesus mismo ang salita ng Diyos. Paano nga ba ulit natin hinahanap? Paano nga ba ulit hinanap ng mga pantas si Jesus? Ano po yung una? The wise men asked about Jesus. Nahanap po ba nila si Jesus? Opo. Yung ikalawa pong point natin, the wise men find Jesus. Nahanap po nila si Jesus. Ngayon naman, dahil sa kanilang pagtatanong, the wise men find Jesus. Natagpuan ng mga pantas si Jesus. Sa Mateo chapter 2 verse 9, pagkarinig sa bilin ng hari, sila'y nagpatuloy sa paghahanap. Okay po, no? Nung nalaman nila, nagpatuloy sila sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula pa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. So meron po talagang gantimpala ang mga tunay na naghahanap sa ating Panginoong Jesus. So the wise men seek Jesus as king despite of. So itong mga wise men na to, hinanap nila si Jesus anuman ang maging hadlang. Uulitin ko po, hinanap nila si Jesus anuman ang maging hadlang. Una, the difficulties of the process. Ano pong ibig sabihin nun? Ang mga pantas ay hinanap si Jesus, una, kahit mahirap ang proseso. Biruin po ninyo, sila po ay galing pa saan? Sa malayong lugar. At nag-abala pang pumunta sa Jerusalem upang makita si Jesus. So sino po dito ang mahilig mag-travel o maglakbay? Madali po bang bumiyahe? Hindi po. Bukod po sa matagal, ano po? Magastos. Lalo na po sa panahon ng mga pantas kasi ang ginagamit lang nila ay kamelyo. Amen po ba? Hindi lang araw ang bibilangin sa paglalakbay kundi buwan. Kaya nga hindi na sanggol si Jesus nang makita nila halos ilang buwan na. So nung malaman nila yung
tungkol sa bituin, naglakbay na sila. So hindi po araw ang binilang para sila ay makarating doon sa lugar ni Jesus. Marahil daw po ay buwan o baka nga taon pa. Pero gayon pa man, sila ay nagkaroon ng pagnanais na makita si Jesus. Marahil tayo dito, ang lugar lang natin, malapit lang yung church sa atin, no? Pwedeng lakarin, pwedeng isang sakay. So napakadali ng ating paraan upang makapunta sa church. Pero itong mga pantas na ito, ilang milya ang kanilang nilakbay para makita lang si Jesus. Pero gayon pa man, hindi ito naging alintana para sa mga pantas. Para sa kanila, worth it ang malayong paglalakbay, makita lamang si Jesus. Ikalawa po, the disinterest of others o yung kawalan ng interes ng mga tao dun sa paligid. Naalala niyo po, di ba nung nagtanong sila excited eh. Pero yung mga tao sa paligid nila parang, alam niyo yun, wala lang. Kahit alam nila na darating si Jesus ayon sa propesiya, wala silang ginawa, wala silang ginawang paghahanda, wala man lang pa red carpet. Di ba po? Gayun pa man, ganun yung nakita nilang sitwasyon, ay nagpatuloy pa rin sila na hanapin si Jesus. Ikatlo, disappointments. Ayan. So sa katunayan po, marami rin silang mga disappointments. So yung inaasahan nilang hari, saan po nila nakita? Sa ordinaryong bahay ng dalawang mahirap na mag-asawa, si Jose at si Maria. Imbis na sa palasyo nila makita, nakita nila sa isang simpleng bahay lamang kasama ng kanyang inang si Maria. Biruin nyo, naglakbay pa ng malayo. Tapos ang kanilang iniisip, yung kanilang konsepto patungkol sa tagapagligtas ay hari. Di ba ang hari dapat nasa palasyo? Pero si Jesus nasaan? Nasa isang simpleng bahay kasama ng kanyang ina. At yung panghuli po, yung kanilang dignidad. So kanila pong dignidad. At huli, maging sa kabila ng kanilang dignidad, hinanap nila si Jesus. Ang mga pantas po ay hindi lang basta mga ordinaryong tao. Itong mga pantas na ito, ayon po sa pag-aaral, base na rin sa kanilang mga dalang regalo. So yung ordinaryong tao ba kayang magdala ng ginto? Kaya bang magdala ng mira at insenso? Hindi po. Pinapakita po noon na sila ay mga maharlika. Sila po ay mga mayayamang tao. Merong katayuan sa lipunan. Pero sila pa rin ay nagsikap hanapin si Jesus. Ngayon, ano bang katayuan natin sa buhay? Bakit hindi natin mahanap si Jesus? Itong mga pantas na to, ang layo ng nilakbay, ang daming pinagdaanan. Sila ay mga mayayaman na kung tutuusin, kung pupunta sila sa bahay ni Jesus, parang ako mahihiya eh. Kasi ito, mga mahaharlikas, pupunta sa bahay ko. Pero gayon pa man, sila ay naghanap kay Jesus. At sila rin po ay hindi lang hinanap si Jesus. So mamaya ako bibigay yung pangatlo, no? Yung pangatlo po. Sige po, yung pangatlo na point. So doon tayo pumunta sa pangatlong point. Hindi lang nila hinanap si Jesus. Ano ba pong ginawa nila? They worship Jesus. So pagpasok sa bahay, sa Matthew 2 verse 11, pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Ano pong ginawa nila? Nagpatira pa sila at sinimba ang bata. Ito po yung katotohanan na sinasabi ng Biblia. Si Jesus ay hindi lang po tao. Siya po ay Diyos. Bakit po? Ang sabi po ng Ten Commandments, wala kang dapat ibang sambahin na Diyos, kundi ang nag-iisang Diyos lamang. Bakit itong mga pantas na to, nagpatira pa at sinamba ang bata? Di ba Diyos lang ang may karapatan sa pagsamba natin? Amen po ba? So ibig sabihin, itong mga pantas na ito, kilala nila si Jesus,
Hindi lang tagapagligtas, hindi lang hari, kundi bilang Diyos. Ito po yung katotohanan. Si Jesus ay Diyos na maraming tinatanggi ng mga pananampalataya. So, sa ibang pananampalataya, siya ay tao lang. Sa ibang pananampalataya, siya ay propeta lang. Pero ang katotohanan po, si Jesus ay Diyos. Amen po ba? Amen. Ayan. Ang naging tugon ng mga pantas, pagkakita kay Jesus ay pagsamba. So, the wise men's journey, pwede po susunod na slide, is a step of faith. Hindi po, yung previous po. And an act of worship to the King of Kings. Yung paghakbang pa lang nila na sila ay pupunta sa Jerusalem, doon niya po ay act of faith. Lalo pa po nung nagpunta sila at nagbigay sila ng mga handog sa ating Panginoon. That is an act of worship. Ang paghahanap pa lang nila kay Jesus ay pagpapakita na ng pananampalataya kung sino si Jesus. Sa kabila ng kanilang katayuan sa buhay, hindi sila nagdalawang isip o nahiyaman lamang na sumamba sa isang bata sapagkat alam nila kung sino ang kanilang sinasamba. Siya ay Diyos at tagapagligtas ng buong sanlibutan. So the wise men's gift is worship to the King of Kings and to the Lord of Lords. So tignan natin yung mga hinandog na regalo ng mga pantas kay Jesus. So hindi lang ito basta mga simpleng regalo, kundi bawat isa ay may ibig sabihin. So sabi po ng mga ibang Bible commentaries, meron pong mga dahilan yung mga regalo na to o merong mga ibig sabihin. No? So yung una po na mababasa natin doon ay ginto, di ba? So yung ginto po ay sumisimbolo na si Jesus ay hari ng mga hari. Kasi po, ang ginto ay nireregalo lang po para sa hari noong mga panahong iyon. So God Himself who came down from heaven as our King. Yan po, no? Sunod, ginto, insenso. Ano po yung insenso? O sa English po, frankincense. Jesus is the Son of God. So ang inaalayan lang po ng mga insenso noon ay Diyos. So kinikilala nila na si Jesus ay Diyos. At yung ikatlo po ay mira. Ano po yung mira? Ang mira po ay ginagamit kapag ang isang tao ay namatay. So Jesus is the sacrificial lamb. Ginagamit ito bilang paghahanda sa taong namatay. So Jesus is the sacrificial lamb. Siya ay namatay para sa ating mga kasalanan. So yun po iyon. Yung po yung, ayon po sa mga Bible commentaries, yun po yung ibig sabihin ng ginto, insenso at mira. Alam niyo po ba na itong mga iniregalo ng mga pantas ay hindi lang nagpapakita kung sino si Jesus. Ito rin ay nagamit ng pamilya ni Jesus upang makatakas sa masamang balak na Herodes sa kanila. Alam niyo po ba na talagang napakatalino ng Diyos? Kasi po, after po ng verse 12, ano po yung susunod na event? Sige po, sa verse 13 po. Di ba yung topic natin hanggang 12 lang? Sa verse 13 po, ito yung susunod na scene. Pagkaalis ng mga pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, bumangon ka't dalhin mo agad sa Ehipto ang iyong mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi, sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin. Verse 14, bumangon nga si Jose at ng gabing ring iyon, dinala niya sa Ehipto ang kanyang mag-ina. Doon sila nanirahan hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayon, natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Alam niyo po ba, na sa sobrang hirap nila Jesus, wala silang kakayanang makapunta sa Ehipto. Pero dahil doon sa binigay ng mga pantas, yun yung ginamit ng Diyos para makatakas sila kay Herodes, makapunta sa Ehipto at makapanirahan sila doon ng ilang panahon. Nakita niyo po yung karunungan ng Diyos?
Ginamit ng Diyos yung mga regalo ng pantas para maligtas ang pamilya ni Jesus sa kamay ni Herodes. At alam niyo po ba, yung mga binibigay natin na alay sa Panginoon, yung mga regalo natin, yung mga tithes and offering natin, alam niyo po ba na ito ay nakakapagligtas din ng mga kaluluwa na nais kumilala sa ating Panginoon. Kapag tayo ay naghahandog sa Diyos ng buong puso, ito ay nagagamit para ang iba rin ay makapakinig ng salita ng Diyos at maligtas. Naniniwala po ba tayo doon? Kaya nga ang Diyos, nais niya na tayo ay maging tapat din sa pagbibigay. Bagaman itong mga pantas, meron silang kayang ibigay eh. Gayunman ang Diyos ay nakatingin sa ating mga puso. Hindi niya hinahangad na malaki ang ibigay mo. Ang hinahangad niya yung kakayanan mo magbigay at yung nilalaman ng puso mo sa pagbibigay. Ayan. At bago po ako patuloy na magtapos, sino po ba ang inaalala natin ngayong buwan na ito? Kaninong kaarawan po ang inaalala natin sa buwan na ito? Wala pong iba kundi si Jesus. Di ba kung sino ang may birthday, siya dapat ang binibigyan ng regalo. Tama ang ginawa ng mga pantas na ito. Nag-alay sila ng regalo kay Jesus bilang pagsamba sa Kanya. Ikaw, ano kaya ang maihahandog mo sa ating Panginoong Jesus? Gaya ng mga pantas, ano ba ang dapat iregalo natin kay Jesus ngayong inaalala natin ang Kanyang pagsilang? Walang iba kundi ang pagsamba natin sa Kanya. Yung mismong puso natin, yung mismong buhay natin, ang pag-alay ng ating buhay para sa Kanya. Ito ang pinakamagandang regalo na nais matanggap ng Diyos mula sa atin. Ang totoong pagkilala sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas ng ating mga buhay. At ngayon po sa aking pagtatapos, nais kong ipakita sa atin ang larawan na ito. So hiling ko po na tayo po ay magbulay-bulay sa larawan pong ito. So sabi po dito, nag-uusap daw po si Santa, hindi ko na masabi Satan, si Santa at si Jesus. Sabi po ni Jesus kay Santa, "What are you carrying?" Ano yung dala-dala mo, Santa? Ang sabi ni Santa, "Maraming regalo para sa lahat." Sabi naman tanong din ni Santa, "Ikaw, anong dala mo?" Sabi ni Jesus, "Isang regalo lang, pero sapat para sa lahat." Isang regalo lang, pero sapat sa lahat. Yung mismong buhay niya, na binigay niya sa atin, na walang katumbas ng anumang halaga. Na kahit pagsama-samahin pa natin yung pinakamahal na regalo sa buong mundo, hindi matutumbasan. Amen po ba? Yung binigay ni Jesus ay yung pinakamagandang regalo sa ating lahat. Hanggang ngayon ba ay naghahanap ka pa rin ng pinakamagandang regalo? Pakitanong mga sa katabi mo, naghahanap ka pa rin ba ng pinakamagandang regalo? Si Jesus ay kumakatok, ay meron siyang nais na ibigay sa iyo. Pakibasa nga po natin, ano po yung regalo na nais ibigay ng Diyos sa iyo? Pakibasa po sabay-sabay. Tignan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di ringgin nino man ang aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako at kakaing kasalo niya. Alam niyo po ba kung sino ang gustong makasama ni Jesus ngayong Pasko? Walang iba kundi ikaw, kundi ako, kundi tayong lahat. Wala siyang ibang hinihiling, kundi ang tunay na pagkakilala, pagsamba sa Kanya. Sa oras pong ito, inaanyayahan ko po ang lahat ay tumayo. Nais mo ba ito? Nais mo bang tanggapin yung regalo na binibigay sa iyo ni Jesus? Nais mo bang tanggapin yung pinakamainam,
pinakamagandang regalo na nais ibigay ng Diyos sa iyo. Sabi po doon sa talata, sabi po doon sa verse, ano lang ang kailangan nating gawin? Buksan natin yung pintuan ng ating mga puso at siya ay sasalo. Kasalo siya sa atin. Makakasama natin siyang kumain. Nais ng Diyos na buksan natin ang ating mga puso. Kung sa oras na ito, merong mga hadlang na pumipigil sa iyo. Marahil yung mga kahirapan mo sa buhay, yung mga problema mo, yung kawalan ng interes ng iba o ng pamilya mo para kilalanin sa Jesus, yung mga disappointments, maging yung dignidad mo. Hiling ko na isantabi muna natin lahat ng ito at ituon natin ang ating puso't isip sa ating Panginoong Jesus. Kung hahanapin natin siya, masusumpungan natin ang Panginoon. Kami lumalapit sa iyong
minsan kang nagbigay ng pinakamainam na regalo at walang iba kundi ang buhay mo na naipako sa krus ng Kalbaryo. At ito po ay nagdulot ng napakalaking kagalakan sa buhay ng bawat isa. Kapayapaan, kasaganaan, at patuloy na kapatawaran. Panginoon, salamat po sapagkat ang araw ng Pasko ay paalala sa amin that once upon a time, Jesus was born in a manger. Lord, maliwanag Panginoon sa iyong salita. Sa Luke chapter 2, verse 7 and verse 16, Ikaw, Panginoon, ay sinilang sa sabsaban upang kami, Panginoon, ay paalalahanan in a humble sa isang mababang kalagayan mo, Panginoon. Ipinakita mo, O Diyos, na ang lahat, Panginoon, ay walang may pagmamalaki sapagkat Ikaw, O Diyos, ay isinilang upang lahat ng mga nagmamataas ay patuloy na magpakababa. Lord, right now, we humbly bow down before you, O God. Ano man yung kataasan namin in the past, sa oras na ito ay sinusuko namin. Ano man ang kasalanan namin in the past, sa oras na ito ay iniaalay namin sa iyo, Panginoon. At hindi na namin muli, Panginoon, babalikan pa ang buhay namin sa nakaraan. Kundi, O Diyos, it's a reminder for us na Ikaw, Panginoon, ay naipanganak upang kami bigyan ng pag-asa. Kapatid, kung wala kang pag-asa sa oras na ito, isang halimbawa ang ginawa ng ating Panginoong Jesus na siya'y ipinanganak upang tayong lahat ay magkaroon ng pag-asa. Kaya sa oras na ito, huwag kang mawalan ng pag-asa. Sapagkat sa ating Panginoong Jesus, kung iyong ilalagang ang iyong buhay, ikaw na ang pinakamasayang tao sa balat ng lupa. Kaya palakpakan natin ang ating Panginoon sa kanyang ginawa. Yes, sambahin natin sa pinakamataas na pagsamba ang ating Diyos. Hallelujah! Panginoon, salamat po sa pinakamagandang regalong ibinigay mo sa buhay ng bawat isa. O Diyos, ito'y sapat na. We are not expecting a gift from others. But God, kami po ay nagpapasalamat sapagkat higit pa sa mga regalong material dito sa lupa ang ibinigay mo. Kaya salamat o Diyos, sapatin mo, lubusin mo, pagpalain mo at patuloy o Diyos na maranasan ng iyong mga anak na patuloy na nagsuko ng buhay, nagbigay ng kanilang regalo sa iyo, Panginoon. Sa oras na ito, pagpalain mo po sila ng lubusan sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Ito po ang aming samot dalangin, ng lahat ay magsabi ng malakas na Amen! Palakpakan po natin ang pinakamalakas na palakpak
nananabik na makita ang ating Panginoon. Isang malakas na amen! Amen! Patuloy po nating awitan ang ating Panginoon sabik sa presensya mo! Ako'y narito! Narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita. Luwalhati ng iyong mukha. Minsan ba narito ako? Narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita. Luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw, sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagisita. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyo. Palakpak po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Ako'y narito, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita. Luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong nagising. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko. Let the people sing, sumasayaw na nga. Sayaw na nga. Sa galak tumatawa, Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus,